Isang mapagpalang araw po ng Martes, January 30 na po, 2026. Kabayan, meron ho tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho yan, please huwag muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update po natin, ay meron po tayong minomonitor ngayon na low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nasa direction po nandito po sa may bandang silangan po ng Mindanao. At nagbabanta pong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga araw. Aalamin po natin kung yan ay magiging malakas na bagyo. At kapag naging bagyo, tatawagin yung bagyong Ada sa loob ng ating bansa. Meron din tayong tatlong weather system na patuloy po nakakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na sa Luzon, Visayas at Mindanao. Aalamin natin lahat yan, pero dito muna tayo magpo-focus ngayon sa tatlong weather system. Then balikan natin yung low pressure area na ngayon po ay nasa high chance na category na maging isang ganap po na tropical depression. So apektado pa rin po ng shoreline ngayong araw po ng Martes, ang area po ng Cagayan, Isabela, Aurora at ang Quezon. Lagay po ng panahon dyan, maulap na kalangitan na meron pong scattered rains and isolated thunderstorms. Possible impact pa rin ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag nagkaroon po tayo ng moderate to heavy rains anumang oras. So mas maganda na i-monitor, i-double check natin yung lagay ng panahon, lalo na po yung mga lugar na aking binanggit dahil po sa shearline. Ang shearline po ay ito po yung kumpol ng kaulapan na nabubuo dahil po sa salubungan ng malamig at mainit na hangin. So yung mga direct ng lugar na yan na apektado ng shearline, mag-ingat po sa banta ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Sa area naman po ng Cordillera Administrative Region, kasama na po ang nalalabing bahagi po ng Cagayan Valley, makakaranas naman ng cloudy skies na meron pong mga light rains or yung sinasabi natin na mahinang mga pag-uulan or mga ambon dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Bagamat ang amihan naman hindi naman talaga yan nagdudulot ng mga malalakas na pag-uulan, pero hanggang ngayon po kasi ay sinasabayan po ng high pressure na nanggagaling sa may bandang hilagan ng Luzon ang epekto po ng amihan o northeast monsoon, kaya nagkakaroon ng mas matlalakas na pag-ulan o double effect eto nga pong amihan. At dito naman tayo sa Camarines Norte, sa Camarines Sur at sa may Catanduanes. Ang weather condition naman po sa mga lugar na binanggit ko na yan, maulap na kalangitan or cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies. So ang easterlies hanggang ngayon hindi pa rin po nawawala. Ang easterlies ang isa din sa dahilan kung bakit nabubuo po ang shoreline. Ang easterlies din ang isang dahilan kung bakit po naging high chance na category ng low pressure area ang ating nakikita sa ating tropical cyclone threat potential. So may tsansa na ang easterlies ang magpalakas dito nga po sa LPA. So i-monitor po natin yan. Sa Ilocos Region at the rest po ng Central Luzon mga kababayan, kasama na rin po ang nalalabing bahagi ng ating bansa ay patuloy pong makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies. So may mga impact pa rin yan, posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras. So i-monitor natin yan mabuti. Ulitin ko, tatlong weather system sa mga hindi po nakaabot. Una, shoreline, meron tayong northeast monsoon at meron po tayong tinatawag na easterlies. Eto, balikan natin yan. Dito naman po tayo sa tinatawag po natin na banta ng low pressure area na ngayon po ay tumaas po ang kategorya niya para maging isang ganap po na tropical depression or mahinang bagyo. Sa inilabas po ng Pag-asa na panibago pong tropical cyclone threat potential, makikita natin nagsimula kahapon pa sa January 12 hanggang January 18, manggagaling dyan sa may silangan po ng Mindanao ang LPA at ngayon nakita naman natin na buo na nga po ang low pressure area. Lalapit dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, dadaples sa kalupaan po ng Eastern Visayas.
Yan po ay sa week 1, January 12 hanggang sa 18. Sa panibagong mapa natin, simula January 19 hanggang sa January 25, magiging consistent po siya dito sa area ng Eastern Visayas, Bicol Region at North Luzon. Nagkaroon po ng tinatawag natin na recurve, no? O nag-recurve. Ito nga pong tinatawag natin na low pressure area na nasa high chance na kategorya na maging isang ganap na bagyo. At kapag naging bagyo ito, tatawagin po itong bagyong Ada sa loob ng ating bansa. Ito po yung magiging kauna-unahang bagyo ngayong 2026. Laging sinasabi sa atin na magiging malakas ba or magiging super typhoon ba ang kauna-unahang bagyo ngayong 2026. Ilang beses na ho nating dinouble check, no, doon sa ating tropical cyclone threat potential, sa advanced weather system natin. Hindi naman natin ito nakikitang magiging banta ng typhoon or super typhoon category. Lalo na ngayon, nasa amihan season tayo. At alam naman natin kapag amihan season or malamig na hangin ang mas nakakaranas tayo, yung mga LPA or mga bagyo, hindi yan natitrigger or hindi po yan mas lumalakas pa. Ang nagpapalakas lang naman kaya po naging high chance na maging tropical depression ng LPA, ito pong easterlies o yung maalinsang hangin o mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Ngayon, tanong sa atin ng mga kababayan natin kung magbabago pa ba yung direksyon at pwede ba bang humina o hindi matuloy bilang bagyo. Ito nga pong low pressure area. Base sa ating weather model, sa advanced weather system natin, nakikita natin may mga chance pang magbago ang direksyon at pagkilos po nitong low pressure area. Pero kung titignan naman natin sa week 2 natin, January 19 hanggang sa 25, yung sinasabi natin na magiging consistent siya o hihina siya, hindi po natin nakikita sa ngayon. Pero lagi ko sinasabi, mas maganda na lamang na lagi po kayong nakaantabay at nakamonitor po sa lagay ng ating panahon. Dahil time to time, day by day, nagbabago ang update, nagbabago ang kilos at galaw po ng low pressure area. Pero wag ho kayong mag-alala in case or kung sakali magbago ang direksyon, magbagong ihip o lumakas itong LPA at maging tropical depression, hindi naman po ito nakikitaan na magiging super bagyo o super typhoon or typhoon category, which is nakakatakot ang super typhoon or typhoon category, which is yan yung tinatawag po natin na matindi o yung life-threatening na lakas po ng bagyo. Pero kapag naging tropical depression naman ito, maging alerto pa rin tayo. Pag tropical depression, more on ito po pag-uulan ang binibigay, dinudulot, pero mahina po yung mga hangin. Mag-ingat na lamang tayo mga kaibigan ko, mga kababayan, kung lalabas kayo ng mga bahay, mga papasok sa eskwela, sa trabaho, mag-ingat po kayo mabuti. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless po sa inyong lahat.